So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung kaibahan ng hydraulic release bearing at sa clutch sleeve cylinder, no? So ang kaibahan nito, ito yung tinatawag na hydraulic release bearing. Like 3-in-1 na ito, no? Parang kape na ito, 3-in-1. Kasi nandito na yung bearing at saka intact na, like hydraulic release bearing na din ito. So sit up na siya. So ang disadvantage lang nito, kasi pagka nagli-leaking ito dito, bibigay dito minsan yung kanyang fluid, magli-leak dito sa loob. Ang disadvantage is pag mag-leak itong hydraulic release bearing, kailangan mo ibaba yung gearbox. So magbaba ka ng gearbox talaga nito pagka minalas-malas ka. Kailangan mo itong ibaba pagka nagpalit ka ng hydraulic release bearing, kasi nakapalubit kasi ito sa sa bill housing which is in the gearbox, in the gearbox itself. So ang kaanuhan lang nito is advantage lang nito is 3-in-1 na ito, nag-intact na, no? So ito yung mga hydraulic release bearing ng mga design ng mga sasakyan, ng mga newer model na mga sasakyan like 09 up. So mga 09 up na sasakyan or mga van, whatever, na siya, clutch sleeve, hydraulic release bearing ang design niya, no? So ang nakatukma nitong ganitong design is yung mga ganito, yung mga clutch pressure plate na mga ganito, yung mayroong may isang finger plate niya, mayroong guard ito. So ito yun siya, ang tamang pisa. Okay? And then ang disadvantage, ang advantage at saka disadvantage naman itong clutch sleeve cylinder. Clutch sleeve cylinder ito. Unang-una, dito pag-usapan muna natin yung disadvantage ng ganito. Ang disadvantage nito is madali lang itong bibigay. Madaling bumigay ito. At saka pagka bumigay ito, titingnan nyo lang dito. Bubuksan nyo lang ang kanyang rubber. Yan. Pagka nakita nyo medyo basa-basa na, ibig sabihin, o-ring kasi dito ang loob, o-ring. So pwedeng i-repaso ito, pwedeng i-ritaso, like tanggalin yung tapos papalitan ng bagong o-ring. Kung hindi sira yung kanyang push rod, which is plastic, made of plastic, kung hindi sira yung kanyang push rod, pwede pa itong i-salvage, like i-recondition, like tanggalin itong inner barrel niya ng clutch sleeve cylinder, and then papalitan yung kanyang o-ring dito sa loob. So yun lang ang disadvantage ito. Madali siyang magli-leak, no? Madali siyang bibigay yung mga clutch sleeve cylinder na mga ganito, made of plastic talaga. So ang advantage naman ito is madali lang siyang palitan, kasi nasa labas lang siya, nasa labas siya nakatao, no? Or naka-fitted on the outside. Like, see this here? This one here? These are the self-locking device. This one. So, pasok nyo lang siya na ganon, and then twist clockwise. Pagtanggal, counterclockwise. And then with pressure, pasok nyo, push, and then click, turn counterclockwise, and then it will lock by itself. So kaparehas ang nito, ang pagkabit ng clutch master cylinder, but yan lang ang kaibahan nito. So again, ang disadvantage nito is madali lang itong bibigay, at saka minas-malas pa, mabali yung push rod. Kasi yung push rod nito, as titingnan natin, pakita ko sa inyo yung push rod. Ito.
So yung mga ano nito, yung kanyang joint plastic, although metal dito banda, metal, but yung kanyang ano, yung kanyang ball joint mismo is plastic, medyo plastic. So ito na nga, medyo na pudpud na nga siya, yung plastic medyo na ano na siya. Yan lang ang disadvantage. At saka yeah, kung gusto nyo magritaso ng mga ganito, papalitan nyo lang ng ano, kita nyo, pupus ko, pus natin, pus. So merong o-ring nito sa loob, pwede nyong palitan ito. Pero yeah, and then pag napalitan na yung o-ring, back in business na ito. So yan lang talaga guys, pagka so so yan ang kaibahan. At saka okay, and then ang isa pa nito, yung kanyang clutch fork. Itong clutch fork na ito, pang habang buhay na ito na design. Maliban na lang kung dito ang bibigay yung kanyang clip na nagho-hold sa ball bearing sa loob. So panghabang buhay ito na design. So and then ito yung nagda-drive dito pag ganyan, para mag-push siya ng pressure pag ganyan. Okay, so yan lang. And then yeah, and then at saka ito yung kanyang release bearing. Ito yung kanyang release bearing. May clip din ito, nabali na yung clip dito, kaya pinalitan natin ng bago. At saka ang pinaka original niya is talagang toasted talaga. Kung makikita nyo dyan, toasted talaga. So yan lang po ang disadvantage at saka advantage ng dalawang items, ng dalawang item natin. Okay, so yan lang guys. Yeah, so this is hydraulic release bearing. This is good din ito, kaso nga lang pahirapan ang pagkabit, kasi you have to take down the gearbox. And then this one, madali lang siyang ikabit kasi nasa labas lang siya. And then yeah, and disadvantage ito is madali lang siyang bibigay kasi made of plastic lang sa loob. So plastic, it doesn't have to be like forever, no? There's no forever if it is plastic. Okay, so yan lang guys ang ano. And then yung kanyang release bearing. Okay, so that is guys. So ang katangian nito, once na i-press niyo yung kanyang clutch pedal, magpupush ito mag-create ito ng pressure sa loob, fluid, para i-push yung kanyang push rod. Pag push ng kanyang push rod, ipupush niya yung clutch pressure plate. Ito yung kanyang clutch fork, ipupush niya dito. So ang fork naman, dahil mayroong pressure dito, pupush niya yung clutch pressure plate at saka yung bearing, pupush niya na ganun. So yan lang guys ang ano. So yan, actually bago ito, hindi lang ito bago itong ano, pakita ko niyo, bago itong kanyang clutch kit. Kaso nga lang hindi na maibalik ito dahil sa online niya binili, online. So ingat-ingat din tayo minsan pag bumili tayo ng online, kasi pagka hindi talaga prescribe na pisa, ay talagang pahirapan yung ano pagbalik. So minsan pa nga hindi babalik talaga.
or kung meron mang ripan, ano din siya, kung merong ripan, ano din siya, tawag nito, may kaltas na, no? So ingat-ingat lang pagbili ng online. Pagka hindi kayo sigurado sa mga pisa na papalitan, halimbawa may papalitan na pisa sa inyong sasakyan, hindi kayo sigurado, mas maigi na lang na bumili kayo sa mga tindahan, no? Kasi pagka mayroong problema, walang problema, maibalik ka agad at saka mapalitan ka agad. So thank you very much, bye bye.